sa himpapawid sa mang sulok ng bansa mula Luzon, Visayas at Mindanao. Tapat at tunay sa serbisyo publiko. Hatid sa inyo ng 32 radyo ng Bayan Station sa buong Pilipinas. Mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Ang bagong radyo ng bayan. Ang tipo kong negosyo. Ang tipo kong negosyo. Mahahanap mo rin ang iyong perfect match. Ang negosyong magsisilbing inspirasyon sa iyo at makapagpapaunlad ng iyong kabuhayan. Hindi lang door number 1, number 2 at number 3 ang magbubukas para sa iyo dahil samut-saring business ang matutuklasan sa Ang Tipo Kong Negosyo. Magandang umaga po sa inyong lahat mga kaibigan. Welcome po sa ating programa, Ang Tipo Kong Negosyo, sa ngalan po ng ating studio engineer. Kasama po natin Lita de los Santos, ating mga transmitter engineer. At sa ngalan ng ating kasamang Tess Ramirez, ako po si Josette Olivera, of course, mula sa Department of Trade and Industry. Ako naman po, si Marala Castro. Magandang umaga, Ms. Josette, at sa lahat ng mga nakikinig ngayong magandang Biyernes ng umaga. At, malamig na, no? Malamig-lamig. At dito din sa studio, parang kulang na lang snow. Hindi pa naman ako nag-shawl. Yes. Pero Ms. Josette, saan ka man naroroon, malamig man o mainit? Kailangan lagi tayong bukas ang isipan kung saan man tayo pumupunta. Mahilig ba kayo mag-travel, Ms. Josette? So far, ang travel ko lang ay pag-uwi sa amin, sa Davao. Oo. Madalas. Siguro, labas sa isang, din pag may time. Minsan, lumalabas din ako. Pero syempre, mas maganda kasi yung bonding ng family, especially during this time, di ba? Pero pwede na naman mag-bonding sa labas ng bahay. Yes. Lalo na ngayon, di ba? Pag bakasyon, tsaka ka lang pwedeng gumala eh. Oo. At mga kaibigan, ito ba, may kaugnayan din sa travel. Yung ating guest ngayon. Oo. Okay. Nasa kabilang linya na po ng ating komunikasyon ang ating guest, si Giancarlo Rosales, entrepreneur sa Career Pro. Yes. Good morning po sa inyo. Hello po. Good morning. Welcome to the show. Okay, thank you. Ayan, kamusta naman ang gising natin ngayong malamig na umaga? Okay naman po. Josette, ang kanyang flagship product ng Career Pro ay Zig. Bakit Zig ang pinangalan nyo dito sa inyong product na organizer bag siya, Miss Josette, para sa GoPro cameras? Ayun. Usong-uso yan ngayon sa mga nagta-travel, tapos sporty, tapos gustong mag-selfie. Diba? Gian? Opo, tama. Actually po yung Zig na pangalan, naisip ko lang sa'yo na parang ang ganda yung pakinggan. Sounds cool. Kaya madaling tandaan. Madaling tandaan. Yun yung ko talaga. Paano siya dumating sa inyong kaisipan? Bakit parang may aha paano moment? napili? Oo. May aha moment ka ba na, Zig? Gano'n. Medyo ganon. Actually, may nakita akong may nakita akong isang product name niya lang rin yun, na parang ganon, parang Zig, or mga isang syllable lang na madaling tandaan. Kaya naisip ko parang gandang pangalan ito kaya ginawa kong Zig. Bakit naman GoPro camera yung naisip mong gawan ng bag? Wala ba siya talagang bag in the market ngayon? Actually po, meron po talagang mga bag sa market for GoPro. Pero kadalasan po yung mga bag na parang soft case lang siya na kailangan pang ilagay sa loob ng backpack or ganun niya. Kasi kailangan mo ng... Kumbaga para siyang organizer lang. It's not an organizer bag. Opo, parang organizer lang siya or parang yung camera lang, saka yung camera lang yung madadala mo mismo. Parang ganun po yung mga available sa market. Actually, hindi pa ako nakakakita ng GoPro eh. Ano ba yung mga functionalities nito? Oo. Kapag po kasi binili niyo yung GoPro, meron siyang kasamang mga accessories, parang mga pang-mount. Meron siyang pang-mount sa helmet, may pang-mount sa kung saan-saan. Wow! Sporty talaga.
ang dami po niyang accessories. Kaya naisip ko, kung sakaling kailangan mo ng GoPro na bag, kailangan kaya niya ring i-carry yung lahat ng accessories with the GoPro. Kasi hindi mo magagamit yung GoPro without Kung wala accessories. yung tama. Ano naman yung target na ano ninyo dito, na clients, dito sa inyong product? Ngayon po, talaga, ang market ko po talaga yung may mga GoPro lang. Pero, sa ngayon po kasi, kahit yung mga ibang tao na walang GoPro, kasi detachable naman po yung camera pouch. So, pwede mo siyang gamitin na parang bag lang, ganun. Talaga? Detachable. Oo. So, kahit wala kang GoPro, magagamit mo pa rin yung GoPro bag na Zig. Opo. So, parang bag lang talaga siya. May kakilala nga po ako, ginagamit niya lang sa panglalagyan ng cellphone, o kaya lalagyan ng pang-selfie niya, na pose. Makeup kit. Pwede mo siyang dalhin. So, saan lugar mo na na-testing tong bagong, kasi bagong-bago to, Miss Josette Saan lugar niyo na na-testing to, Gian? Actually po, pag pumupunta ako sa mga beach, like sa Taga-Olonga po kasi ako eh. So, sa May Subic, sa Zambales, sa dadala ko siya. Tapos meron din akong mga kakilala na kasi may mga nabigyan na ako ng Zig sa ngayon. May mga kilala ako na dinala na nila nakarating na siya sa Mount Apo. Wow! Okay. Hindi naman nalaglag yung mga gamit sa loob. Buo pa naman yung GoPro. Kasi diba nasabi yun na ma-mount yung GoPro, paano naman yung lalagyan? Dadalhin mo ba siya ng handheld or kailangan free yung hands mo para madala siya? Ano pong lalagyan yun? Yung bag mismo. Yung bag po kasi, meron po siyang strap. So, pwede mo siyang ikabit, pwede mo siyang isuot na para sang body bag or parang shoulder bag, ganon. O kaya, meron din sa mga detachable na pole mount. So, pwede mo ikabit yung pole doon. Tapos, pwede mo rin siya ikabit sa backpack mo or sa bisikleta, ganon. So, galing. Talagang hands-free to, no? Ano po? Hands-free. Pwede siyang hands-free. Opo. Actually, yun po talaga yung naisip ko. Kaya nung dinesign ko yung Zig. Kasi, halimbawa, pupunta ka ng summit sa bundok. Diba yung day 2, pupunta ka sa summit sa bundok, kailangan free yung kamay mo pag aakit ka sa summit. Alam nga daw, umakit ka ng walang kamay. Mahirap yun. Kasi kailangan. How affordable are your products? Ang isang unit po ng Zig, ang SRP niya po is 2,800. Competitive ito sa ibang mga products na imported? Opo. Actually, ma'am, usually nga yung may nilabas na isang organizer lang siya for GoPro na umabot siya ng mga 4,000, 5,000 pesos. Wow, talagang may laban. Oo, maganda. At yung quality naman, talaga bang sigurado tayo na maganda yung quality ng inyong product? Gaano kaganda yung quality ng product nyo? Actually, yung mga materials po na ginagamit namin for the Zig, po siya talaga? Similar siya or the same sa mga ginagamit sa mga North Face or Camelback or mga Colombian na backpacks. Ayun, competitive talaga. Oo, tsaka itong brands na nabanggit ni Mr. Gian ay talagang ito yung hinahanap-hanap na brands ng mga nung market na yun. Kasi yun yung matibay, yun yung sigurado na kumbaga yung ginagamit ng mga ibang kapwa din na lang sporty people. Anong material to na parang saan kayo kumukuha ng expertise para gawin tong bag na to na with the same quality ng imported bags? Actually po kasi, ma'am, sa Mariveles po, marami po mga factories dyan ng mga gumagawa ng mga international brands. Like, di ba yung mga Columbia, gano'n, and Deuter and stuff. Parang gano'n. So, ang ginagawa po nila, yung mga sobrang materials nila, na rolyo-rolyo pa yon. Kahit parang retaso na siya, pero literal mga rolyo-rolyo. Marami pa rin. Oo, ang dami pa rin yan. Magagamit pa rin. Ginagawa nila nun, dahil nga hindi nila magagamit, binibenta nila sa Mariveles. Tapos yung materials po na yun, kesa po, ang advantage nun, kesa kukuha ka ng bulk sa Korea po kasi galing yun kukuha ka ng bulk sa Korea,
doon, nakukuha mo siya ng mas maliit na quantity lang, mas mababa. Pero yung materials, the same po siya. Ayun. At lesser yung yung halaga. Opo. Yun po Ang galing, ang galing. So, paano yung nalalaman na handa na kayo to go into production bilang nagsimula kayo sa crowdfunding, tapos bago ba nyo ito i-launch as a crowdfunding campaign, parang tinest muna nyo sa production? Actually po, yung sa production naman po, binase ko lang siya sa per unit na capability nung nagpo-produce sa akin. Pero sa ngayon po kasi binibuild namin yun para ma-cater sa mas marami. Talagang getting ready for the big boys, kumbaga. Ano naging challenge nyo naman sa test production? Sa test production po, sa mga prototypes po, gano'n. Yes. Siguro malaking challenge po talaga yung humanap ng supplier. Kasi nung gumawa po ako ginawa ko lang po kasi yung prototype niya, yung parang mock-up niya sa cartolina lang and glue. Tapos nung pinakita ko sa mga bag makers, may mga bag makers na tumanggi dun sa design kasi masyadong komplikado. Akala ko kasi gawa sa cartolina at glue. Doon natin sisimulan, 'di ba, para may idea yung gagawa ng bag. Tama naman. Pero bakit nila tinanggihan ulit? Marami kasi sigurong Opo. Sabi nga niya, 'di ba, detachable. Oo, maraming features. Opo, yun So, po yung nila. Komplikado, nahihirapan sila. But then, nagpatuloy pa rin kayo. Mabuti merong gumagawa na ngayon. Oo nga po. Siya po yung pangatlong bag maker na in-approach ko. Tapos, ayun, nagustuhan ko yung prototype na ginawa niya. Tapos yun, nasa na yung supplier ko ngayon. At least nakatatlo lang siya, di ba? Yung ibang tao dyan talagang... Oo. Para sa ating mga listener, Gian, saan ba makikita itong inyong product? At syempre, kung interesado sila. Opo. Sa ngayon po, ma'am, kung gusto niyo po order ng Zig, makikita niyo po siya sa Facebook page namin at facebook.com/carrierproph. Tapos i-message niyo lang po yun. And sa ngayon po kasi yung website namin hindi pa na-launch, pero soon ila-launch namin yung website at www.carrierproph.com. Doon po yung for the orders. May mga outlet na ba kayo sa mga sa mga malls? Wala pa. Sa mga ibang mga business areas. Sa ngayon po, ma'am, nakikipag-usap na ako sa mga retailers. Oo, okay. Para syempre maganda kasi nakikita rin ng mga tao. At saka syempre pag masubukan, 'di ba? Hindi, tsaka diba, Gian, malapit na kayo mag-launch. So, maganda yung meron ka na ngang ready na paglalagyan ng product mo, diba? Opo, tama po yun. Yung yung crowdfunding campaign nyo, nakaabot na ba kayo sa target nyo? Ano ba yung target nyo? Ay, yung crowdfunding campaign po natapos na siya nung October 31. Pa. Opo, nag-run po siya from September 25 to October 31 lang. Parang 1 month lang siya. Okay. Ay, ang bilis So, naabot nyo agad, kaya siya mabilis? Hindi po. Parang nakaset po siya na 1 month lang talaga. Tapos, ang target ko po kasing i-raise nun, 80,000 pesos. Kamusta naman? Natapos po yung crowdfunding campaign, naka-raise po kami ng 170,000. Wow! Ang taray ni Gian, Nga po. Grabe lang po yung suporta ng mga Maganda naman kasi talaga yung produkto, Miss Josette. Nakita ko na Gusto ko nga kaso wala akong GoPro. Pero ngayong sinabi mong pwede na kahit wala akong GoPro. Pag sweldo, tignan natin. Opo. Pero paano nyo hinihikayat naman yung mga taong suportahan kayo? Kasi di ba marami ng ibang nagkaka-interest din sa crowdfunding. Kaso, paano yon yung paghikayat ng mga tao? Suportahan nyo naman yung bago kong produkto o kaya yung bago kong business venture. Paano yon? Opo. Actually, nung crowdfunding po talaga, majority ng mga naunang supporters or backers ko, mga kaibigan ko, mga kapamilya, ganyan. Yun yung mga una. Kasi syempre hindi pa rin naman alam ng mga tao kung ano tong Zig. It takes time bago siya mag-build up ng sa publicity. So, yun, unang in-approach ko talaga yung mga kamag-anak ko, ganyan. Nakita ko sa kanila yung products, tapos gusto naman nila and they ordered.
Eventually, nung bandang huli na, puro mga outsiders na, mga hindi ko kilala yung nag-order. Kasi sa crowdfunding po pala, pag nagbigay ka ng sa crowdfunding ko, pag nag-support ka ng 1,900, makakakuha ka na ng Zig. Para sa free selling. Ang saya. So, ayun. Marami na rin nag-order nung time na yun. So, itong Zig ay balak nyo bang dalhin sa ibang bansa? Opo. Actually, ma'am, sa ngayon, inaaral ko na yun kung ano yung mga kailangan gawin para... Umattend ka sa DBFTA. Doing Business and Free Trade Areas. DTI din yan, DTI program. Para mas magkaroon ka ng knowledge kung paano mag-export and yun. Opo. Ayan. So, there's more to come from Carrier Pro, no? Hindi lang Zig ang abangan natin, kundi marami pa, I'm sure, na produkto. Opo. Sa ngayon, ma'am, yung mga ibang products namin, ma'am, iniisip na namin sa ngayon saka dinidesign na namin. Tapos mag-release kami ng mga bagong products din by 2015. Ayan. So, kasama yun sa plans. Finally, Mr. Gian, yung message mo at saka kung paano ka ma-reach ng mga interesado. Ayun. So, first yung message ko sa mga Pakinig natin. May reach po kami sa Carrier Pro, facebook.com/CarrierProPH. Nandun po lahat yung mga announcements namin, mga products. Kung gusto nyo order, just send a Facebook message to that page. Also, yung website po namin soon, www.carrierproph.com. Pakisave na yan. So, by December or early next year, we'll be launching the website para po doon na rin kayo makabili ng Zig and other Carrier Pro products. Alright. Thank you so much, Mr. Giancarlo Rosales, ang entrepreneur ng Carrier Pro. Magbabalik po kami pagkalipas po nito. Ngayon, mapapakinggan na ang PBS Radyo ng Bayan saan mang panig ng daigdig sa pamamagitan ng internet. Mag-log on lamang sa www.pbs.gov.ph. I-click ang Radyo ng Bayan Live o kaya sa www.pinoywebcaster.com. I-click lamang ang Listen. Worldwide na ang PBS Radyo ng Bayan, ang radyo ng bayan. Ang bagong Radyo ng Bayan. Radyo ng Bayan. Okay mga kaibigan, tuloy-tuloy po tayo dito pa rin sa ating programa. At syempre doon po sa mga interesado, lalong-lalo na yung mga mahilig sa travel. sa pagbibiyahe, pag-akyat sa bundok. Oo. Pansin niyo, Miss Josette, nag-iiba na yung travel culture natin. Kasi dati, 'di ba, parang napaka-commercialized na pag galing ka sa ibang bansa, uy, sikat. Tapos yung mga pasalubong mo kailangan branded, parang yung mga hindi na ngayon mo. kasi in fairness marami tayong mga local products na talagang competitive. Minsan mas maganda pa sa mga imported products. Tama. Hindi, tsaka kahit kung sa babiyahe ka ng ibang bansa, iba na yung hinahanap natin, yung mas culture na, yung kung ano yung buhay ng mga tao sa bansang yun. Hindi yung parang mag-e-enjoy ka sa mga theme parks na very commercialized. So okay yan. Yes. At isa pa, syempre ang pinopromote po mostly dito sa ating bansa, Marela, yung ecotourism, di ba? Kaya let's go for nature. Tama. Makakatulong ka pa sa environment. Makakatulong diba? pa tayo sa ating kapaligiran. At mga kaibigan, meron na po tayong 27 minutes after 8 o'clock sa kabilang linya po ng ating komunikasyon. So, ikaw ngayon ang taya. Bakit, Miss Josette? Our guest, co-founder of Make a Difference Travel Philippines, Mr. Tom Graham. Good morning, sir. Good morning. Good morning. For our listeners' knowledge, Tom Graham is the co-founder of MAD, or Make a Difference Travel Philippines. It's a Gawad Kalinga-based business. Am I right? That's right. We're a social enterprise, so we really represent the second stage of GK, which is really trying to
raise a new generation of social entrepreneurs. So You're- social entrepreneurs that can create wealth, which help sustain GK communities. So this is what we are as Mad Travel, a social tourism enterprise. You're British, aren't you? I am. Did you tell from my accent? Yes, That's very right. much. Right. Yes. I will try to speak as clearly as possible. Thank you. Miss Josette will be very pleased with that effort. Of course, and also Marela. By the way, Mr. Tom Graham, how long have you been in the Philippines? I arrived in Manila about nearly 3 years ago, two and a half years ago, expecting to stay for only 1 or 2 months. And then I interviewed Tony Meloto, the founder of Gaud Kalinga, and he convinced me to stay until today. I So see. it's now been nearly 3 years. Wow. So I guess he's very convincing. He is. Yeah, I was. I arrived in the Philippines doing some business reports. So I interviewed Tony Meloto for my business reports because I was really eager to have a fresh perspective on Economy. not just economic growth, but economic growth that can really help to end poverty. And he has a very, very inspiring vision, I think, for the Philippines. And so I interviewed him dressed in a shirt and a tie, and with a clipboard of economic questions. And he said to me, Tom, if you really want to understand the root of the problem, and if you really want to find solutions, you won't find them on that clipboard of questions. He said, go out instead, and he said, ditch the shirt and tie and go out and discover the genius of our poor. Wow. So that is what led me to quit my job for my European company and go on a journey up and down the Philippines to different Gaud Kalinga communities. And so that's what has extended my stay in the Philippines. And now I have written those experiences in a book, which is being launched tomorrow. Wow. Tomorrow, what time and what's the name of the book? The book is The Genius of the Poor, Okay. and it's a journey with Gaud Kalinga. So it will be launched tomorrow at 4 p.m. at Fully Booked in Fort Bonifacio High Street. Wow, you have already written a book after 3 years in the Philippines, and I've been here like 27 years. Yeah, well, So it was a major challenge. The journey itself was truly wonderful, but putting it into a book was probably the biggest challenge of my life so far, and I'm not sure if I'm going to write another book very soon. Mr. Tom, what is the Genius of the Poor book all about? Right. So it's really about how I was living in a 34th floor condominium in Salcedo Village in Makati, and I had lots of, I guess, questions which I had researched about trying to understand poverty and the reason that poverty remains so high in the Philippines, despite all of the economic growth. And I think the book really is going beyond all of the theory, of my questions, and actually going on a very experiential journey to GK communities, and really realizing and learning for myself what are the challenges that the people I meet and the communities I meet, what are the challenges that they have faced in trying to emerge from poverty. But also, I think in my journey I see how Gaud Kalinga has found opportunities. So through the spirit of Bayanihan, the spirit of Walang Iwanan, it really has been able to bring out the talents and the hard work and the sort of community spirit of the communities of the different communities where I visit. It's been able to bring all of these things together and
create some of the most amazing environments, amazing communities that I get to visit throughout my journey. So for me, it really is, the book is about a foreigner meeting the heroes of the Gaud Kalinga villages, because for a Brit, my only opportunity as a child to discover heroes was when I read about them in old books, and when my father told me stories of kings or queens. And yet, on my journey through Gaud Kalinga communities, I discover real living heroes in every single community that I visited. So really, the book is about me meeting them and learning from their stories, and I guess their message of hope and perseverance challenges me to become, I think, a better person in the process as well. Wow, that sounds really wonderful. From a tourist perspective also, and as an entrepreneur of Mad Travel Philippines, how will you able to bring out the Bayanihan spirit in tourists? And what do you do during the tour? Right. Well, I was my realization. I was back home in London earlier this year, and I was telling all my friends about Gaud Kalinga and Bayanihan and Walangiwanan, all of these wonderful things which made sense to me, but they didn't make any sense to my friends. Of course, for them, back in London, they didn't know what Gaud Kalinga was. They didn't understand Bayanihan. So I realized that there is a limit. In my book, there is a limitation to how far I can tell my friends about Bayanihan. Really, I want my British friends and family, I want my foreigners from Europe, from the US, to actually discover it for themselves. So that's really the thinking behind starting MAD, Make a Difference Travel, is really to provide opportunities for foreigners to come to the Philippines, and not only to see the beautiful beaches, and to relax in a nice resort, but actually to connect to the magic of Gaud Kalinga communities, and to learn about the spirit of Bayanihan by maybe helping to build houses, helping to teach the children in the local schools, learning from the nanais of the community how to prepare chicken adobo. It's really about learning. It's about learning, immersing yourself in the GK communities and becoming very sort of involved in community life. And this can have a very, very powerful impact on certainly the tourists that come from the UK, because we have a very I think a very individualist culture in the UK, and so it's a very powerful experience to learn about how these GK villages have been built, and how tourists can come and sort of participate in that, even if it's only for a short time. For how long is one tour? It can be anything, but most of our tours are about 12 to 14 days, something like that, which will have about 4 days will be the opportunity to do sort of humanitarian work. So it can be teaching in a community, it can be helping to build homes, et cetera, and then another 4 days are just fun. So, the typical fun. So if you go to Bohol, you enjoy the beaches, the beaches, surfing, the chocolate hills, the Tazia monkeys. If you go to El Nido, you go beach hopping. So that would be another 4 days. And then the final 4 days is a visit to the GK Enchanted Farm, which is really just an incredible hub for social entrepreneurs in Bulacan, in Angat, Bulacan. It's like a Silicon Valley for social entrepreneurs.
And so in this, at the Enchanted Farm, tourists can come and learn about social business. So they can learn about business opportunities in the Philippines, opportunities to become a social entrepreneur. Because this, again, is very interesting for Europeans or Americans who we increasingly see Asia as the future for business. There's so much growth here. And the Philippines is one of the fastest growing economies. Yeah, you're the tiger of Asia. Exactly. So really we at the Enchanted Farm, it's an opportunity for people to come and just spend a few days to look at the opportunities in different industries to become maybe an entrepreneur. You meet the social entrepreneurs who have set up businesses. And maybe they can partner with them. Iced tea, exactly. Yes, you can learn about partnering with them, maybe investing in their businesses, all kinds of things like that. So That's they are lovely. the three components: the sort of the fun side, the humanitarian or the fulfilling side, and then the opportunity to learn about social business. All right. But I have one last question because we're running out of time. It has become a staple among TV stations, celebrities, politicians to conduct charity events during the Christmas season to show that, they're very kind. But in an article, you mentioned that your Gawad Kalinga experience made you wonder that maybe it is our presence and not our presence and not presents that really counts. Why do you think so? Right, yeah. Because presents, I understood it first, that presents was about giving gifts at Christmas time. But actually, what I realized, I went to different communities. In fact, I was in typhoon hit community in Cebu last Christmas, and I arrived at this community with lots of very small gifts that I bought for the children. And these gifts were gratefully received because I think the children were not going to receive anything else that Christmas. They were not going to receive any presents. But what struck me as even more important than the gift I gave was just the fact that I was there in that community, because it said to that community that somehow, they were important because I had chosen to be there. And I think a lot of communities that feel left behind, and this sense of walang iwanan is really about not just writing a check at Christmas time or and then forgetting about the poor for the rest of the year, but actually being present in a community is the strongest possible way, I think, of saying to that community, I do not want to leave you behind. That just sent very warm and fuzzy feelings up my spine. It feels like Christmas already. So, thank you very much, Mr. Tom Graham. Thank you so much. And in one way or another, Marela, he is promoting our country. Yes, definitely, because it's thank a you very travel much. business. And thank you so much for your time, Mr. Graham. Have a nice morning. If I could just say, sure. finally, the book, The Genius of the Poor, it's available. It's 395 pesos, and it's available from tomorrow at fully booked stores and also at Human Nature stores There you go. Nationwide. Also, good luck to your launching tomorrow. And your next Thank you book. very much. I really appreciate it. Yun po mga kaibigan, si Mr. Tom Graham, co-founder ng Make a Difference Travel Philippines. Ayan. Alam mo, Marela, parang natutuwa naman ako dahil in one way or another, pinopromote niya tong ating bansa. Oo, at saka yung realization na, yun nga sinasabi niya kahit na wala kang ibibigay doon sa mga mahihirap na komunidad kung saan itinayo ng Gawad Kalinga yung mga bahay, ay tuwan-tuwa yung mga tao kasi ang presence lamang nila. Kasi nga, isa siyang dayuhan, kahit hindi dayuhan, nakaka-feel sila ng importante sila. Oo, pero hindi mo kailangan maging dayuhan para bumisita sa mga GK communities. Yung presence lang natin. That we can share our time and our possibly yung effort natin sa mga araw-araw na lang gawain. It can make a difference in their lives. Yes. At good luck dito sa launching ng kanyang aklat na
nakunan nga niya ng inspirasyon. Ang ayon nga sa kanya, itong mga buhay na bayani. Tama. Tsaka para Maraming sa mga buhay na bayani dito sa ating bansa. Yes, yung mga hindi na kailangan maging Dayuhan. OFW para maging modern hero. Okay. At mga kaibigan, meron na po tayong 44 na minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Dito pa rin po sa ating programa, Ang Tipo Kong Negosyo. Sa pagkakataong ito ay nasa kabilang linya na po ng ating komunikasyon ang ating susunod na guest, si Micah Lau. Siya po yung Pangulo ng MNL Boutique Hostel. Pangulo talaga. Ang bigat ng Pangulo. Presidente. Okay. Magandang umaga po sa inyo. Hello, Miss Micah. Miss Micah, good morning. Nakat yata. Try natin ulit, Pero dito sa susunod naman nating pag-uusapan, 'di ba? Travel tayo ng travel. So, kailangan din naman natin ng masastayan. So, yun yung ino-offer ng MNL Boutique Hostel. Isa siyang matipid na paraan at hindi lang yon, fun din para pagkaroon ng temporary stay ang mga turista natin. Tsaka kahit hindi dayuhan, syempre yung mga galing sa ibang mga regions, nagpupunta rin sila sa Manila. So this is in Manila. Sa Makati yan. Tapos meron din silang isa sa Boracay naman. Pero yung first, I think, Makati. Ayun. Kasi diba iniisip natin, bakit, actually gusto kong tanungin, ang abangan natin mamaya sa sagot ni Ms. Micah, bakit sila nagtayo ng hostel sa Makati samantalang hindi ba ang target ng mga dayuhan ay yung mga malalayong beaches na? Okay, mga kaibigan, sa pagkakataong ito, nasa kabilang linya na po ng ating komunikasyon, si Ms. Micah Lau, ang presidente ng MNL Boutique Hostel. Ms. Micah, good morning po. Yes, hello, good morning. Good morning, Ms. Micah. Good morning. Live po tayo ngayon sa ating Ang Tipo Kong Negosyo, dito po sa Radyo ng Bayan. So, yes. Kakasabi ko lang kanina sa ating mga tagapakinig. Bakit po kayo nag-decide na magtayo ng hostel sa Makati? Gayong yung mga target ng mga turista na pumupunta sa bansa ay yung mga malalayong beaches at hindi naman masyado yung city. Well, kasi hindi naman natin matatanggi na dadaan pa rin sila sa Manila. At saka yung mga kaibigan ko na nagtayo ng hostel, gusto talaga namin yung Manila kasi lahat kami dito pinanganak. So, somehow, meron kaming love for Manila. Kahit na alam namin na beaches talaga yung pinupuntahan nila, gusto namin ipakita sa turista na meron pa rin magagawa sa Manila at saka maganda pa rin city ang Manila. So, bakit po, ano yung ibig sabihin ng pinagsamang boutique tsaka hostel? Actually, yung boutique tsaka hostel, kakaibang combination siya. Kasi dati, ang connotation ng hostel is hindi masyadong maganda, madumi. Actually, nagkaroon pa nga ng movie na nakakatakot na that was called Hostel. Talaga? So, gusto namin ibahin yung connotation nun. Gusto namin, lalo na when the travelers go to a third world country, ang conception nila, ang isip nila sa hostel is cheap, madumi, gano'n. So, since gusto namin ibahin yung image na yun, dinagdagan namin ng word na boutique, na actually ginagamit siya sa more expensive hotels. So, it's a combination of more modern facilities, tsaka cleaner environment. Pero, still retaining yung hostel vibe na tinatawag nila. Miss Micah, ano po yung maaasahan ng ating mga bisita dito sa inyong boutique hostel? So, sa hostel kasi, ang kinaibahan niya sa hotel, although pareho silang place to sleep, mag-check-in ka, bibigyan ka ng kwarto or ng kama, sa hostel kasi, we value yung human interaction. So, in-encourage namin yung mga guests na makipag-usap sa ibang guests, mag-build ng mga bagong friendship, tapos makahanap ng siguro possibly yung mga travel buddies nila habang nag-iikot sa Pilipinas. Ang saya nun, parang meron ka ng community na of travelers dun sa at any one point within the hostel, di ba?
Yes, oo. So, very open to interaction talaga kami dun sa hostel. And then, we even encourage them to travel together. Like, kunyari, alam namin na pareho silang magpupunta ng Banawe tomorrow. Baka pwedeng mag-share na lang sila ng taxi or mag-share na lang sila Ang saya. Oo. So, yun yung main difference niya. Very, happy tree friends. At saka, how affordable yung inyo pong lugar? Oo. Sa Makati, we have bunk beds. So, sa hostel kasi we have bunk beds kung saan you share the room with other people, posibleng hindi mo kilala, and then may common CR yun. And then we also have private rooms. So, yung bunk beds namin, nag-start siya sa $495 if you book early. And then, yung private rooms natin, nasa 1,400 pesos. Good for 2 people na yun. Ayun naman pala. Affordable Kasama naman. na ang breakfast. Oo. No? Yes, we serve a continental breakfast. Nabanggit nyo kasi, Miss Maika, na gusto niyo pa rin ma-promote itong Maynila na maraming mapupuntahan. So, o-organize din ba kayo ng tour dito sa mga magagandang lugar pa rin dito sa Maynila po? Yung hostel itself, we do not organize tour, pero marami kaming tie-ups. Yun. Yung mga events, we make sure na updated kami sa mga happening around the metro. So, pinapakita namin to sa guests and then we encourage them to go. We give them directions, paano ka ba makakapunta dito, ano yung may expect mo, and then, pinapapunta namin sila doon. Ano usually itong mga destinations na within Manila lang? Within Manila, syempre, hindi naman natin mamimiss yung Intramuros. Kailangan makita talaga nila yung Intramuros. And then marami din sa kanila na naghahanap ng mga gimikan. So, we recommend naman either sa Fort or sa Makati. Yun. Binondo. Why not Binondo? Yes, Binondo. On the way to Intramuros, madadaanan na lang din nila yung Binondo. So, paano nyo naisip magtayo ng ganitong klaseng negosyo? Nag-travel na ba kayo in your... marami na ba kayong naging travels, kumbaga? Yes, actually, kaming friends, 3 kami, travel buddies kami. So, mahilig kami mag-travel, backpack, ganyan. And then, ang usual option namin for accommodation is hostel abroad, here in Asia at saka sa Europe. Tapos, naisip namin na, nung inisip namin sa Manila, parang wala pa masyadong hostel na nag-accommodate sa mga travelers. And true enough, nung tinanong namin yung mga travelers, they found Manila na ang mahal-mahal puntahan. Talaga? Kasi puro hotel? Mahal talaga. Compared to the other Southeast Asian countries tulad ng Bangkok, Malaysia, Vietnam. Talagang may budget option. So, naisip namin, sige, ba't di natin gawin? Ayun, so... binuo namin yung M&M. O kaya kasi to increase tourism, syempre they have to stay. Di ba? Oo. Kasi kung dadaan lang sila, di one time, big time lang yun. Di pa nga big time minsan. Oo. Ang Manila kasi parang napaka-luxury ng dating kasi nga mamahal ng hotel. Tapos, yung kailangan mo pa mag-fly into the islands, di ba? So, yung papunta pa lang mahal na, yung stay mahal na. So, medyo mahirap pa. Kaya we want to advocate na merong pa rin cheaper option. Ano yung mga kakaiba niyong ino-offer sa tourists na wala sa mag-hotel, ganyan, na very traveler-friendly? Well, aside from ina-assist namin sila sa events, pinopoint namin sila to the islands, we also have events in-house. So, as part of our mission na ipakita yung Philippine culture, nag-organize kami ng mga mini inuman, merienda events. Ang saya-saya naman. How it is talaga to live as a Filipino dito sa Manila. Yung tambay sa kanto, gano'n. Yes, exactly. Tambay sa kanto. Maglalabas kami ng tables, magtatagay ng konti, and then doon na rin nangyari yung mga interaction. Uy, sabi ng aming partner na si Marge, ay nasa Boracay daw kayo today. Kamusta naman ang Boracay? Yes, very good. Actually, kakatapos lang ng ulan. There's actually another MNL in Boracay. Oo nga. I'm here. Kaya ba medyo gumagaralgal yung line?
Yes, I'm sorry. Oo. Pero I'm sure you're enjoying the fantastic Boracay view. Nainggit naman ako. Oo, ako kahit ilang beses ako magpunta dito, it's still beautiful. That's deserving talaga of the most beautiful beach. So, ano po yung masasabi ng mga nagpupunta sa MNL sa inyong sa experiences nila sa inyo? Well, their first comment about the Philippines is yung mga tao talaga. Our people are very friendly. Kakaibang klaseng hospitality daw yung na-experience nila dito. And maraming mga tourists na nag-hesitate pumunta kasi may flight kasi na import, gano'n. Pero nung nakadating na sila, talagang sobrang nakita nila yung beauty ng Philippines na one of the most beautiful of the world. Right. So yun, it's a hospitality and the nature inside of the Philippines talaga. Okay. So maraming salamat po sa inyong time, Miss Maika, dito sa ating program na Ang Tipo Kong Negosyo. Yes, maraming salamat din. Okay mga kaibigan, si Miss Maika Lau, ang presidente ng MNL Boutique Hostel. At I'm sure marami silang mga clients kasi mukhang sila pa lang dito sa Maynila. Actually, meron ng iba, pero talagang kakaiba yung MNL Boutique Hostel. Dahil nga sa kanilang mga tie-ups, yung pagiging updated nila sa events so that they can redirect the travelers to other businesses. So, in effect, nakakatulong din sila sa mga businesses around Manila. So, that's very not only Manila, kasi helpful. katulad niyan, pwede rin silang, because of their tie-up nga, pwede rin silang, yung mga gustong magpunta sa iba-ibang lugar, di ba? Na mga tourist destination natin. Tsaka marami silang mga travel books dun sa how to get around the Philippines din, dun sa hostel nila. It's very... Have you been there? Nalalakaran ko sila on the way to work. Kaya pala, oo. So, I will say hi one of these days. Sana nandun si Miss Maika. So, at saka isa pa dun sa kanila kasing negosyo, parang na-enjoy nila dahil mahilig silang mag-travel. Oo, hindi, tsaka, sinasabi sa kanila na ito talaga yung gap na kailangan nating punan para sa ating travel industry, sa ating tourism industry. At saka affordable. Makakayanan yung kanilang yung budget. Mga nag-i-stay mga budget. Okay. Meron pala akong nakalimutang itanong, siguro pag bumisita na lang ako, na kung paano nila, 'di ba, ang tingin sa atin ng ibang mga lahi, napaka-hospitable natin. Pero ano kaya kung makakompare ba natin na talagang hospitable tayo kapag lumabas na tayo mismo sa bansa natin? Kumbaga, hindi ko alam kasi kung nandito sila, makikita nila kung papaano tumanggap ng mga bisita. Pero kung alam mo tayo naman yung ibang lalabas, mga bansa, iba kasi sa kanila iba kasi sa kanila dito kasi kahit na ipang utang mo basta meron kang di ba? May maihanda ka sa hapag. Unlike sa kanila pag hindi ka kasama sa kumbaga bago kang dating diyan, sorry ka na lang, hindi ka kasama, di ba ganun sa kanila? Tayo kasi we walk extra mile para ma-please yung ating bisita. Minsan nga mas special pa yung bisita sa kasambahay mo, di ba? Hindi lang minsan. Ano yung sige. nangyayari? Okay, mga kaibigan, baka may announcement with, ka pa. With passion. Hindi totoo naman. I'm just being realistic, di ba? Alam mo naman, katulad ng mga namamasyal sa bahala na makapang-utang sa ibang tindahan. Basta ma-please ko yung ating mga bisita. Tama. Ganyan ka-hospitable ang mga Pilipino. Yes. True to your heart talaga. True to our heart. Hindi, totoo. Okay, mga kaibigan, medyo wala na tayong panahon. Medyo. Announcer, may i-announce ka pa ba? Marami actually. Pero tignan nyo na lang sa aming Facebook page. Just click like sa Ang Tipo Kong Negosyo Facebook page. At nandun lahat ng schedule for this coming December. At yan. Panahon na para magpaalam. Miss Josette, salamat sa mga nakinig ngayong isang oras. Kami po ang inyong nakadaupang palad o nakasama sa for 1 hour. Yes. Ako po si Marela Castro. Salamat, Marjorie Posas. At sa ngalan po ng ating studio engineer, kasama po natin Lita De Los Santos, sa ating mga transmitter engineers,
At sa ngalan po ni Tess Ramirez, ako po si Josette Olivera. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Magandang umaga sa inyong lahat.